Okay guys. Okay guys, ngayon pag-uusapan po natin ay Act number 3815. Dito po tayo sa complex crime. Let's go to article number 48 of the revised penal code. Ito po. Pag-uusapan natin ngayon ay complex crime. Penalty for complex crimes. Ito po ibig sabihin, when a single act constitutes two or more crimes, or when an offense is a necessary means for committing the other. The penalty for the most serious crime shall be imposed, the same to be applied in its maximum period. Ito po, complex crime, ito po ay general. Tapos meron po tayong tinatawag, sa loob po na itong complex crime, meron po dalawang klase. Meron po tayong ito, when an act constitutes two or more crimes. When a single act, isang act lang, ay nagko-constitute ng dalawa o mas maraming krimen. Ito po ay mas kilala sa tawag na, kung specific po ang ating pag-uusapan, ito po ay compound crime. Under po siya ng complex crime. At ang isa naman po, ito po, dalawa po ang nasa complex crime. Makita nyo po may or. When an offense is a necessary means for committing the other. Ito naman pong pangalawa, ito po yung complex crime proper. Pag-usapan po muna natin itong isa. Ang tawag po dito ay compound crime. Halimbawa, ikaw ay naghagis ng bomba. O kaya, ito na mas maganda example. Ikaw ay may papatayin kang tao. Si Juan de la Cruz, may papatayin siyang tao. Si Cardo Dalisay, nakita niya, naglalakad. Babarilin niya ngayon. Tapos, hindi tinamaan. Ang tinamaan si Dora the Explorer. Ayun po, single act po yung ginawa niya. Single act constitutes two or more crimes. Yung single act po, dalawang crime po yung kinalabasan. Yung isa, pwede natin sabihin na attempted homicide. Kasi binaril niya si Juan de la Cruz. Tapos, homicide naman yung isa. Kasi ang tinamaan si Dora the Explorer. Kung namatay yung si Dora the Explorer, homicide. Pero hindi naman pwedeng physical injury, mga ganon. Tapos ito naman, tinatawag na complex crime proper. Ito po, kapag yung offense is a necessary means for committing the other. Mga kunwari, falsify ng document para makapang istapa. Gumamit ka ng peking ID. Tapos nanngistapa ka. Kumbaga, yung peking ID mo, yun yung pamamaraan mo para makomit mo yung isa pang krimen. Yun po yun. Tapos, ansay po dyan, diba, dalawa po yung crime na nakomit mo sa single act. The penalty for the most serious crime. Kung ano po yung pinakaseryoso doon, halimbawa po dito sa pinakauna natin example, si Juan de la Cruz, ang kanyang tatargetin, ang mamatay si Juan de la Cruz, pero ang tinamaan si Dora the Explorer, sabihin natin namatay si Dora the Explorer, ang penalty po may nai-impose doon sa tarantado ay yung the most serious crime, which is yung homicide. Tapos, the same to be applied in its maximum period. Yan po yung magiging penalty. Okay. Goodbye.